evening po sa ating lahat at isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Nagbabalik na naman tayo para sa ating daily na pag-aaral ng Gospel for today, Tuesday. And today is Mid-Autumn Festival ng mga tao dito sa Hong Kong and ng mga Chinese community. Ayan, sa mga nakakalam naman po, ang aking mga amo ay nagbakasyon pero babalik din sila dahil short lamang ang bakasyon nila for this week. But ayan, syempre tayo ay may mga insikaso at mga ginawang importanteng bagay which is para naman sa ikaayos ng ating ng bahay pa rin ng ating mga amo kahit sila ay wala dito. Syempre, ginagawa pa rin natin ang ating trabaho at tungkulin. So, bago po tayo dumako sa ating pagbubuli-buli ng salita ng Diyos, po natin kakalimutan na mag-opening prayer. Let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Salamat sa buhay, kalakasan at hininga, Panginoon, na ipinagkakalob mo. Salamat sa protection, provision, salvation, Panginoon, promotion, Panginoon, at sa restoration ng lahat ng mga bagay na maaaring nawala sa amin, Panginoon. But we thank you, Lord God, for protecting our family, Panginoon, na nasa iba't ibang panig ng mundo. Panginoon, gayon din kami, Panginoon, sa aming pagtatrabaho na malayo sa kanila, Panginoon. Ngayon din po, salamat sa inyong divine wisdom na nagmumula sa inyo na nagagamit ng bawat isa sa amin, lalo ng ng aming mga anak para sa kanilang pag-aaral. Panginoon, may continue to bless us all, Panginoon, in all aspects of our life, Panginoon. At ngayon, dadako na naman po kami muli sa pagbubuli-buli ng inyong mga salita dahil gaya nga sa sinabi ninyo sa inyong mga salita that we meditate your word day and night, Panginoon. At kung kaya ng time namin, Panginoon, na makapagbuli-buli nito, Panginoon, ay maraming salamat po sa pagkakataon, Panginoon. Habang buhay din po kami at walang sawang papasalamat sa Panginoong Yesus dahil sa pag-aalay niya ng kanyang sariling buhay para sa katubusan ng kasalanan ng sangkatauhan, Panginoon. There will be no exemption, Panginoon. Lahat ay pinatawad sa aming mga kasalanan. Ngunit lalong higit, Panginoon, ay nagkakaroon ng malapit at intimate relationship sa inyo ang isang tao once we meditate your word, Panginoon. Kayo po nawa ang mataas at mapapurihan, Panginoon. To you belong all glory, honor, and adoration, Panginoon. And we humble down before you, Panginoon, as your humble servant, that we may be glorified your name, Panginoon, at hindi po ang sarili naming kaniningan o karunungan ang makikita ng mga tao at mababasa at mapakinggan, Panginoon, kundi tanging ang inyo lamang pong mga salita na namumutawi sa inyong bibig. Gaya ng sinabi niyo sa Matthew 4:4 na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi at lumabas, Panginoon, sa inyong bibig at nasa inyong salita, Panginoon, sa Biblia, Panginoon. Salamat din po sa banal na Espiritu, Panginoon, siyang namulukob sa amin upang ang aming gagawin ay para lamang sa inyong kapurihan, Panginoon. At walang sawa kami na magpapasalamat sa Panginoong Yesus dahil siya ang nag-alay ang kanyang sariling buhay para sa katubusan ng kasalanan ng sangkatauhan, Panginoon. At ano pa man po ang mga nakalimutan na i-include sa aming panalangin, Panginoon, ay alam namin dinig ninyo, Panginoon. But it is much better that we confess it to you and we pray to you with humbleness, Panginoon, and submission to what will be your will. This we pray in the power of Jesus Christ. Amen. Ayan. So, nasa Lucas 23:9 na po tayo, nakasulat dito. Marami siyang itinanong kay Jesus, si Herodes ka. Ngunit hindi ito sumagot kahit minsan ang ating Panginoong Jesus. Message, ang ginawa daw ni Herodes ay maraming itinanong sa Panginoon. Subalit ni isa o minsan ay hindi daw sumagot ang Panginoon. Application, maaaring maging tanong natin na bakit kaya wala man lang sinagot ang Panginoon sa mga tanong ni Herodes. At ang maaaring maging sagot dyan ay dahil pareho din ng tanong ni Pilato. At ganoon din ang magiging sagot ng Panginoon, kaya mas pinili na lang niyang maging tahimik sa mga oras na iyon. Kapag minsan tayo din ay may kinakaharap ng mga paulit-ulit na tanong o pag-uusig ng tao, minamarapat ng iba na manahimik na lamang. Sabi nga, speech is silver, but silence is gold. Kadalasan kasi, lalo na sa mga mainit na diskusyon,
lalo sa mag-asawa o sa pamilya, mayroon dapat na marunong mag-give way o manahimik na muna para humupa ang tensyon o sigalot. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. So, yun na nga, yun yung maaari nating makitang factor kung bakit hindi na sumagot ang ating Panginoong Yesus sa tanong ni Herodes. Dahil malamang, kaparehas din niya ng tanong ni Pilato na yung accusation nga sa ating Panginoon na sinasabi niya na siya ang Son of God, which is siya naman talaga ang the only begotten Son of God, diba? And dahil sa ginawa niya sacrifices, kaya tayo ay malaya ngayon na maipahayag din ang good news o mabuting balita na ginawa ng ating Panginoon sa lahat ng tao. Either bago mo palang makikilala, kakilala mo, kapamilya mo, kaibigan, classmate, kaopisina, kasama sa trabaho. Basta nakadaupang palad natin ang isang tao ay dapat mas mabuti na tayo ay nagsisharing ng Word of God sa kanila at hindi tayo nahihiya o natatakot dahil yan yung pinaka-greatest na ginawa ng ating Panginoon. Dahil kung hindi yan na isakatuparan ng ating Panginoon, malamang hindi tayo nag-i-exist ngayon sa mundong ito. Ayan. And yun nga, isa rin sa ginawa ko example dito yung sa tungkol sa mag-asawa. Ayan, either mga nanay o magulang at mga anak, diba? Sa mag-boyfriend, girlfriend, o sa mga magkakapatid. Ayan. So, mostly, pag mga nagkakaroon ng tension or awayan, either verbally man ito or physically, ay importante na merong may nagtatahimik. Ayan. Kung halimbawa, sabi nga kung sa mag-asawa kung mainit yung isa or galit na galit yung isa, ay dapat merong isa sa mag-asawa na mananahimik lang muna at iintayin na mag-ceasefire o humupa yung tension or galit na nararamdaman ng taong nagagalit o nagsasalita ng mga hindi ka nais-nais sa kanyang kapamilya, di ba? That will soon he or she might regret it, di ba? Pero ating Panginoong Yesus, He knows what to do. So, alam niya na maaaring maging tanong din sa kanya ay kagaya ng tanong kay ni Pilato na kung siya ang tunay na anak ng ating Diyos Ama, which is yun naman talaga ang totoo. Pero yun nga, diba, hindi madali para sa mga katulad nila na paniwalaan kung ano ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus dahil namulat nga sila at pinalaki sa kanila kaya mga magulang na dapat ay ang tunay na hari or ang tunay na hiniintay na Mesiyas ay hindi ang ating Panginoong Hesus para sa mga itinuro nila, di ba? Pero alam naman natin bilang tayo na nagme-meditate ng Word of God na ating Panginoong Hesus lamang. Sabi nga, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. So sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesus, tayo ay naging well-connected muli at naba-restore at nabalik yung ating magandang samahan sa ating Panginoon na we can call Him Ava Father. Ayan, na talagang with all adoration, with all admiration, and yun, as in talagang full package na dapat ibigay natin sa Panginoon yung ating time, treasure, and talent kung ano ang mga meron tayo niyan dahil imposible namang wala ka niyan. Usually, you need to develop or kailangan mo ma-release kung ano man yung mga God-given talent, treasure, and time na ipinagkakaloob sa'yo, di ba? And yun, dahil parehas lang na magiging tanong ni Pilato sa ating Panginoong Yesus ay kagaya din na itinanong ni Pilato, ay mas minabuti ng ating Panginoon na magtahimik na lamang at hindi na kailangan magpaliwanag dahil minsan na niyang naipaliwanag kay Pilato kung ano yung posibleng mangyayari. Yun nga lang na i-turn over siya ni Pilato kay Herodes dahil nalaman na nasasakupan ng lugar ni Herodes ang bahay ng ating Panginoong Jesus, diba? So, yun nga, pagka kinakailangan na tayo ay magtahimik muna sa isang sitwasyon, much more better, ayan, na hindi mo nasagutin habang may tension ka o napakainit ka lang.
O ayan, o pagtatalo, 'di ba? And hangga't maaari po, iwasan natin na magkaroon tayo ng pakikipagtalo sa ating kapwa, lalong higit sa ating mga kapanampalataya sa ating Panginoong Hesus. So nawa po may natutunan kayo sa ating share and devotion video nga, and let us all end this with a closing prayer. So amin ng Diyos ng kapangyarihan, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa buong araw na ito, Panginoon, na kami ay inyong iningatan at magagamit ninyo ang bawat buhay ng bawat isa sa amin upang ipahayag ang mabuting balita ng Ebanghelyo, Panginoon. At nang sa gayon, ang bawat mga tao ay makalapit sa ating Panginoon at masabi na kung gaano tayo nagpapasalamat na siya ang ating naging Abba Father. Amen po, Panginoon. We pray para sa lahat ng mga dumadanas ng mga pinansyal na mga problema, whether it's utang, trabaho, negosyo, o may mga nang-scam sa kanila, Panginoon. We know that you will give it to them abundantly, Panginoon, sa bawat isa sa amin na tapat na naglilingkod at sumusunod sa inyo, Panginoon. Ay alam namin na igagawa ninyo ang lahat ng klase ng mga biyaya sa bawat isa sa amin, Panginoon. We pray also, Lord God, para sa lahat ng mga sakit at karamdaman, Panginoon. Ito man ay malala, Panginoon, or hindi, Panginoon, ay kayo po ang may kakayahan na magpagaling sa amin lahat, Panginoon. At tunay, Panginoon, na kung ang mangyayari man, ang mga kakilala o mahal namin sa buhay, Panginoon, ay kailangan ng lumisan sa mundong ito, Panginoon, dahil yun ang kagalingan ipinagkakaloob nyo, ay nawa matanggal po ng ninyo, Panginoon, ito sa bawat isa. Bagkus palitan niyo po ito ng puso na masayahin, puso na energetic, Panginoon, at puso na laging naka-smile at nakandang maglingkod sa inyo, Panginoon. At dinadalan po namin lahat ng mga prophets, priests, evangelists, mga teachers, Panginoon, mga discipler, mga ordinary member, Panginoon, gayon din po, Panginoon, ang mga OFW, Panginoon, na pumupunta sa mga malalayong lugar, Panginoon, gaya dito sa Hong Kong o sa Macau, Panginoon, at sa lahat pa ng panig ng mundo, Panginoon, na ang hinahangad niyo po, Panginoon, ay makaya namin, Panginoon, ang bawat pagsubok na ito sa aming buhay. Dahil sabi niya nga po sa inyong salita, that you will never leave us nor forsake us, Panginoon. Kaya ano man po mangyari, alam namin, Panginoon, nakasisiguro kami sa inyo because you are our God, the Father, Panginoon. You are the God that healeth thee. You are the God that will provide sa aming mga pangangailangan, Panginoon. At dalangin po namin na patuloy niyo kaming patatagin, Panginoon, sa aming mga pagdadaanan, Panginoon. We know that we can do all things through you, or our Lord Jesus Christ, who saved us, Panginoon. At we pray also, God, para sa bansang Pilipinas, Panginoon, ang pagkatapos, Panginoon, ng korupsyon at mga kaguluhan sa aming bansa, Panginoon, alam namin igagawad at ibinigay ninyo sa aming mahal na bansang Pilipinas. Hindi po, Panginoon, we pray also, Lord God, para sa darating na mga event, Panginoon, ng News of Glory, mga event, Panginoon, ng BPICC, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na nakaabot na ito sa inyo, Panginoon, at in your God's perfect time, Panginoon, mangyayari at magaganap ito sa bawat isa sa amin, Panginoon. Also pray, Lord God, para po sa bansa ito ng Hong Kong, Panginoon, naging dahilan upang kami ay may sweldo o may maipadala sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. We pray for continuous relationship sa aming mga employer, Panginoon, o sino ang aming mga pinagdilingkuran, Panginoon. Truly, everything is controlled by you, Panginoon. At kapag kaninais nyo na isang tao o individual, Panginoon, ay mapalapit sa inyo, Panginoon, alam namin na may mga workshop po kayo, Panginoon, na bubuksan, at ang mga leader, Panginoon, ng aming bansa, we pray, Lord God, that they will start leadership, Panginoon, Christian foundation, Panginoon, upang sabi nga, ang Pilipinas ang tanghalin na the only nation in this world, Panginoon, sapagkat napakaraming populasyon ng aming bansa, Panginoon, at kailangang para lumago o umasenso, Panginoon, at mabago ang bawat buhay ng mga
tauhan sa Biblia, Panginoon. Hayaan niyo po kami, Panginoon, na siyang maging good example, Panginoon, sa mga taong ito, Panginoon. Dalangin po namin ang patuloy na pag-iingat sa amin sa bawat araw, Panginoon, upang makaya po namin na malagpasan ang anumang mga problema na ang pagdadaanan, starting from our principal, mga teachers, Panginoon, na aking mga inalagaan, Panginoon, at inalagaan niyo po kami sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Kaya sino po kami para tumanggi at hindi ipagkaloob ang same na pagmamahal na ipinagkakaloob niyo sa amin at sa mga kakilala namin sa buhay, Panginoon. At lahat ng mga missionaries, lahat ng mga workers, pastors, priests, Panginoon, ay ihandaan niyo po, Panginoon, ang kanilang mga buhay, Panginoon, para sa pag-nurture, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay na apart from you, Lord God, we can do nothing, Panginoon. Kaya hanggat naririyan kayo, Panginoon, ang naririyan namin ay itaas sa inyo at idulog sa inyo anumang mga hinaing namin, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, I pray for Israel, Panginoon. Sinabi niyo ako, sino magpala sa Israel ay siya niyo din pong pagpapalain, Panginoon. Kaya narito kami at idinudulog sa inyo ang bansang Israel, Panginoon, na mas maraming mga Hudyo ang sasampalataya at mananalig sa inyo, Panginoon, sa inyong itinakdang panahon, Panginoon. Mapapurihan ka at maitaas ka sa aming buhay, Panginoon. Ikaw ang siyang maghari at kami po, Panginoon, ay willing na sumunod sa inyo, Panginoon, at sa inyong mga pinapagawa, lalong higit ang Great Commission, Panginoon. At samahan niyo po kami hanggang sa aming pagtulog, hanggang sa aming paggising, Panginoon. Alam na namin na lagi niyo pa rin po kami ginigising bilang katibayan ng pagmamahal at pagsunod namin sa inyo, Panginoon. At sa lahat naman po, Panginoon, kung may nakalimutan mo ako, include sa aking panalangin, Panginoon, ang aking mga employer, Panginoon, patuloy niyo silang pagpalain in all aspect of their life, Panginoon, pagpalain niyo po ang Hong Kong, Panginoon, that there will be no more rally, Panginoon, pagkus there will be love, understanding, and forgiveness po, Panginoon. At pinupuri, dinadakila, at pinasasalamatan ka po namin, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay. This we pray, Panginoon, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Kailangan na rin po magpahinga ng inyong lingkod. Bye!